Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon lahat ko natutunan para sa Daily Devotion na pinamagatang creation. So yung series natin ngayon is All for the Glory of God. So yung scripture po natin ngayon is Psalm chapter 19 verses 1 to 4, and sinasabi na, "The heavens declare the glory of God, the skies spread I'm the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech, they use no words, no sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens, God has speech attend for the sun." Sa Tagalog, nagpapahayag ng kalwatian ng Diyos ang kalangitan. Gawa ng kanyang kamay ay nahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at sa gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi marina. Ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanila ay naglalagay siya ng tolda para sa araw. So yung katuruan po natin ngayon dito is number 1. The whole of creation bears God's fingerprint. So, sinasabi dito na ibig sabihin na lahat ng bagay sa mundo ay nagpapakita ng presensya ng Diyos, no? Mula sa mga halaman, sa mga hayop, at maging sa buong kalawakan, no? May marka si Jesus Christ sa bawat isa. Kaya, the whole of creation bears God's fingerprint. Next, the whole of creation declares His glory. So, ibig sabihin ito, ang kagandahan ng mga bagay sa paligid, tulad ng mga bituin sa langit, o ang kulay ng araw, no? Tuwing dapit hapon, yung mga nakikita natin, mga sunset, mga ganyan, no? So, nagpapakita yun ng kalwatian ng Diyos. And parang isang artistang ipinapakita ang kanyang galing sa kanyang mga obra. Parang ganun po yung sinasabi dito, no? So, the whole of creation declares His glory. Number 3, the whole of creation reflects God. So, sa lahat ng nilikha, makikita natin ang mga katangian ng Diyos, no? Tulad ng kabutihan, tulad ng kanyang kapangyarihan dito sa ating mundo. So, the whole of creation reflects God. Nag-reflect lahat kay God, no? So, bilang application, number 1, look around when you doubt God's existence. So, sinasabi ito na kapag nagdududa ka raw kung talagang totoo ang Diyos, totoo ang Panginoon, no? Maglaan ka ng oras, no, para obserbahan mo yun, yung kagandahan ng kalikasan. Kasi kapag naobserbahan mo yung kagandahan ng kalikasan, mapapasahin mo totoo si God eh. Kasi sino ba naglikha nun? Hindi naman tao, no? Sino naglikha? Isa lang yan, si Lord Jesus Christ and si Lord, no, ang kanyang Ama. So, halimbawa na lang, no, pag masdan mo yung mga bituin sa gabi, yung mga bulaklak sa paligid, may kita mo na paging yung mga nilikha ng Diyos is talagang kamangha-mangha. So, look around when you doubt God's existence. Next, number 2 is learn to glorify God through His creation. So, sanayin natin sarili na purihin ang Diyos, no? Kapag nakita tayo ng mga bagay na nagpapakita ng kanyang kadakilaan. So, halimbawa, sa tuwing makita tayo ng mga gandang tanawin, di ba? Magpapasalamat ka kay Lord Jesus Christ, syempre, at pupurihin mo ang Diyos, no? Para sa mga bagay na yun. Kasi kung wala yung mga yun, wala tayong makikita ang magandang tanawin. And lastly is, let's others experience God through you. So, maging mabuti tayo at mapagmahal sa ating mga kapwa. Syempre, para makita nila yung kabutihan ni Lord Jesus Christ sa'yo, no? So, makikita ng iba yun, makikita ng iba na nasa yung katangian ni Lord Jesus Christ, no, sa ating mga ginagawa. Halimbawa, tumutulong tayo sa mga nangailangan, nagpapakita tayo ng kabaitan, no? Pero yun, hindi yung pakitang tao lang, yung talagang totoo bukod sa loob mo, no? So, sa ganung paraan is maramdaman nila si Lord Jesus Christ na kumikilos sa iyong buhay. So, let's other experience God through you. So, ayun lang po yung natutunan sa daily devotion. Naway mo natutunan kayo, ma-share sa iba at syempre mapay sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.